nangyari ang kanyang mga nakakatakot na karanasan nang sila ay lumipat ng bahay. Ang taon ay 1984. Mula kasi sa Pangasinan ay lumipat sila sa Metro Manila. Sa Quezon City nakakuha ang kanyang tatay ng kanilang matitirahan doon sa may Fresco. 2 palapag ang bahay na may bakanting lote sa likuran at may nag-iisang puno na naroon na may kalakihan. Maayos naman ang pagkakayari ng bahay. Maganda ito kumpara sa tirahan nila sa probinsya. Simentado at pinturado ang bahay na kanilang nilipatan. Kung kaya masayang-masaya sila ng kanyang kapatid na si Emma. Nasabi pa nito na mukhang mawiwili daw talaga sila na manirahan sa Maynila. Pero si Irma ay may kakaibang naramdaman nang umakyat sa 2 palapag. Lalo pa nga at pagbukas mo ng pinto ay makikita mo kaagad ang malaking puno sa may bintana. Mayabong ito at napakaraming mga dahon at sanga. Lalo siyang nakaramdam ng takot nang tuluyan na siyang makapasok sa isang kwarto nang mapatingin siya sa isang aparador na nakakabit sa dingding na pader na may malaki itong salamin, na nang mapatingin siya dito ay bigla na lamang daw humangin at nanindig ang kanyang balahibo. Ayon sa kanya ay naramdaman niya talaga ang kakaibang lamig na iyon na maihahalin tulad sa yelo na dumikit sa balat niya. Kaya nagmamadali na siyang lumabas ng kwarto at bumaba kung saan naroon pa ang kanyang mga magulang at kapatid. Napansin siya nila na nagmamadaling bumaba ng hagdan. Kaya tinanong siya ng kanyang kapatid na si Emma kung maganda rin daw ba ang mga kwarto sa itaas. Sinabi na lang niyang oo. Naisip niyang marahil ay akala ng kanyang kapatid kaya siya nagmamadali ay dahil sa excited siya. Pero hindi na lamang niya ipinahalata na may kakaiba siyang nararamdaman tungkol sa kwarto na kanyang pinasukan sa itaas, na sinabi ng tatay nilang ang sa kaliwang silid ay iyon daw ang kanilang magiging kwarto. Kaya agad siyang nagsabi na kung maaari ay yung kabilang kwarto na lamang daw ang sa kanila. Tinanong siya ng kanilang tatay kung bakit. Sinabi niya na wala naman daw. Parang mas gusto lang niya para sa kanilang magkapatid yung kabilang silid. Pumayag naman ang kanilang tatay at sinabing walang problema dahil pareho lang naman daw ang pagkakayari sa 2 kwarto. Matapos iyon ay kanila nang inayos ang mga gamit. Naging abala sila nung araw na iyon nang pumasok silang magkapatid sa kanilang kwarto. Ay tama nga ang kanilang tatay nang sabihin nitong pareho lamang ang yan dahil sa may cabinet din na nakakabit sa dingding nito na may malaki rin itong salamin. Muli siyang kinilabutan, lalo na nang maramdaman niyang muli na may malamig na bagay na dumampi
sa kanyang balat. Pero wala naman siyang nakita. Isang araw, ng mga bandang 3:00 ng hapon, habang dalawa lamang sila ng kanyang kapatid na nasa bahay, ay may naranasan siyang hinding-hindi niya makakalimutan. Iyon ang una niyang karanasan sa bahay nilang iyon na talaga namang nagpasindak sa kanya. Nanonood daw noon ang kanyang kapatid na si Emma, habang siya naman ay nasa kusina at naghahanda ng kanilang mamimeryenda nang maaaninagan niyang may paakyat sa hagdan. Ang buong akala niya ay ang kanyang kapatid iyon, pero bukas pa rin ang telebisyon, kung kaya napasulyap siya doon sa sala at nagulat siya nang makita niyang naroon pa rin si Emma. Kaya ibinaling niyang muli ang kanyang atensyon sa hagdan upang alamin kung sino o ano iyon. Nang silipin niya ay halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikitang umaakyat sa hagdan. Nakita niya ang mga paa nito na marumi at tila may dugo, at ang laylayan ng suot nito na kulay itim. Gusto pa sana niyang tingnan mabuti kung sino iyon, pero naunahan na siya ng matinding takot. Dahil doon ay hindi na niya napigilan ang kanyang sarili na ikwento sa kanyang nakababatang kapatid ang kanyang masamang kutob tungkol sa bago nilang bahay. Taliwas sa kanyang akala na hindi ito maniniwala, ay sinabi nito sa kanya na ganun din daw ang kutob nito. Nagkwento pa ito sa kanya na nung gabing nagdaan ay nakakita siya ng babae sa gilid ng kanilang higaan. Akala daw niya noong una ay nananaginip lamang siya. Hindi daw niya nakita ng malinaw ang mukha nito dahil sa may nakatakip na belo. Gusto daw niyang sumigaw ng mga pagkakataon na iyon, pero walang lumalabas na boses sa kanyang bibig. Panay pa nga daw ang kalabit nito sa kanya, pero mahimbing na mahimbing at malalim daw ang pagkakatulog ni Irma. Nagpasya silang ikwento na sa kanilang mga magulang ang kanilang mga nararanasang kababalagan sa bago nilang bahay. Kaya bagaman nag-aalinlangan sila na magsabi tungkol doon dahil sa hindi naniniwala, lalo na ang kanyang tatay, sa mga ganong bagay, ay kanila nang ipinagtapat kinagabihan ding iyon nang dumating ang mga ito mula sa kani-kanilang mga trabaho. At hindi nga sila nagkamali, dahil hindi naniwala ang kanilang tatay at sinabing baka naman dala lamang iyon ng kanilang imahinasyon dahil sa panonood ng telebisyon. Pero ang kanilang nanay naman ay pinaniniwalaan sila. Nang dumating na muli ang pasukan, ay sa iisang paaralan lamang sila pumasok na magkapatid. Minsan, nang maunang umuwi si Irma sa kanila, habang nagbibihis ng pangbahay na damit sa kanilang kwarto, ay tila may napansin siya sa salamin. Kinabahan si Irma, kaya nagmadali siya. Para kasing may imahe na naroon na nakatitig sa kanya. Nang maglakas loob siyang pasimpleng tingnan ang salamin,
ay wala naman siyang nakita doon. Kaya isinara na niya ang kabilang panig kung saan siya kumuha ng damit. At lalabas na nang mapadaan siya dito. Bigla siyang napasigaw ng ubod lakas nang makita niya sa salamin ang babae na sinalubong siya nito sa paglakad. Kaya patakbo na siyang lumabas ng kanilang kwarto at halos lundagin na niya ang hagdan para makababa na kaagad. Isang gabi po, lumabas ako ng barracks para dumumi. Dala ko ang pala sa isang kamay at flashlight naman sa isa pa. Pero hindi ko na binuksan ang flashlight dahil sa maliwanag naman ang buwan ng mga oras na iyon. Nang papunta ako sa napili kong lugar kung saan ko iraraos yung nararamdaman ko, ay napansin ko po kaagad ang kakaibang ihip ng hangin. Nanginig ako dahil sa aking naramdaman. Pero di ko masyado nang pinagtuunan pa ng pansin iyon dahil sa naisip kong natural lang marahil ang gayon sa lugar. Matapos kong makapaghukay at kasalukuyan ko nang ibinababa ang suot kong pantalon, ay biglang may naaninagan ako na parang may tao sa likod ng puno ng nyog. Kung kaya natigilan ako at pinagmasdang mabuti kung tama nga ba ako sa aking napansin. Kaya bagya ko pa nga pong iniyuko ang aking ulo para sipating mabuti kung mayroon nga talagang nasa likod ng puno ng nyog. Nang masiguro ko sa aking sarili na walang naroon, ay saka ko pa lamang ibinaba ng tuluyan ang pantalon ko at naupo sa tapat ng ginawa kong hukay. Pero laking gulat ko nang mapatingin akong muli sa puno ng nyog na nasa aking harapan, nang biglang may tila dumungaw mula sa likuran noon at dahan-dahan itong tumuwad na parang aso, na sa tingin ko ay ako talaga ang punteriya nito. Kaya wala nang isip-isip kong inangat ang pantalon ko at tumakbo. Nang malapit na ako sa barracks, ay wala na ito ng aking lingunin. At doon pa lamang po ako medyo nahimasmasan. Naiwan ko ang pala sa pagmamadali, na tanging isang tsinelas na lang rin ang suot ko. Narinig ko ang mga tao na nagkakaingay sa loob, na nagkukwentuhan sila. Kaya matapos kong makapaghugas, ay pasimple akong pumasok na parang walang nangyari, at hindi ko ipinahalata ang takot na nararamdaman ko dahil di ko maialis sa isip ko ang nakakatakot na itsura ng aswang. Hindi pa doon natapos ang mga nakakatakot kong karanasan sa probinsya. Pero hayaan niyo po munang ikwento ko kung paano po ako napunta sa lugar na iyon. Tubong antike po talaga ako at alam kong kilala ang Western Visayas pagdating sa mga kwento ukol sa mga aswang. Pero sa maniwala po kayo at sa hindi, ang karanasang ikinukwento ko po sa inyo
ay sa ibang lugar ko naranasan. At hindi ko na lamang po babanggitin ang pangalan ng probinsya bilang pagbibigay respeto na rin sa mga taga roon. Alam niyo po, bata pa lamang ako ay naririnig ko na ang mga kwento tungkol sa mga aswang. Napakaraming kwento na po ang aking narinig ukol sa mga nilalang na ito, na kahit nga po ang aking mga magulang ay maraming ibinabahagi sa aming magkakapatid. At nakasanayan na naming makinig ng kanilang mga kwento, lalo na sa panahong bago po kami matulog sa gabi. Nang magbinata po ako, ay nagpasya po ang aking ama na pumunta sa ibang probinsya upang doon magtrabaho. Ramdam po namin na labag iyon sa kalooban niya. Dahil sa unang pagkakataon ay mahihiwalay siya sa amin. Pero wala naman siyang magagawa sapagkat kailangan para masuportahan ang amin pong pamumuhay. At doon po kasi ang sunod nilang proyekto. Kung kaya wala po talaga siyang magagawa. Kung gusto niyang patuloy na magkaroon ng pagkakakitaan. Sa construction po kasi siya nagtatrabaho. Dahil nga sa lungkot na nababakas ko sa mukha ng tatay namin, kaya nagpasya ako sa sarili ko na sumama. Naisip kong total naman ay malaki na ako at may pangangatawan rin dahil sa laki ako sa may hirap na trabaho. Kaya sinabi ko muna sa nanay ko ang aking plano. Ang tanging naging tugon naman niya sa akin ay depende daw kung papayag ang tatay ko. Kaya kinausap ko ang tatay namin. Sinabi ko na kahit laborer lang ay walang problema sa akin. At sa tingin ko naman ay kaya ko ang trabaho na iyon. Nang marinig ng tatay ko ang aking mga sinabi, nakita kong nangiti siya. Naisip kong kahit papaano ay mababawasan ang lungkot niya dahil sa makakasama niya ako doon sa probinsya na kanyang lilipatan. At pumayag nga ito. Tawid dagat po ang probinsya na pinuntahan namin. Kasama namin ang pinsan ng tatay ko at dalawa niyang anak na lalaki. Marami kaming mga kasama na taga-Aklan at Iloilo at magkakasabay kaming bumiyahe. Nang makarating po kami sa site na pagtatrabahuan namin, ay parang hindi rin ako nanibago sa lugar. Dahil sa probinsya din ito, na gaya ng sa amin. Ang una po namin ginawa noon, base sa natatandaan ko, ay ang barracks na amin pong tutuluyan. Medyo malayo po sa bayan ang aming pinagtatrabahuan. Kaya pag namimili kami noon, natatandaan ko ay 2 beses sa loob ng 1 linggo. Minsan, nang makasama ako sa pagpunta sa bayan para mamili ng mga kailangan namin sa barracks, ay may nakasabay kami sa daan. Isang matandang babae at babae na sa tingin ko ay halos kaidaran ko lang. Nang makausap namin sila, ay nalaman naming papunta rin pala sila ng bayan. At sa unahan lang daw ng ginagawaan namin ang kanilang bahay. May itsura ang babae at mabait naman silang nakipag-usap sa amin. Pero may napansin lang akong kakaiba na ang unang pumasok sa isip ko pa nga nung mga oras na iyon ay parang may diferensya sa pag-iisip ang matanda
na para bang may dalawang pagkatao at personalidad ito. Dahil sa paminsan-minsan ay nasusulyapan ko ito mula sa gilid ng aking mga mata na nagnanakaw ng matalim na tingin kapag hindi ka direktang nakatingin sa kanya. Na kapag haharap at titingnan mo na ito, ay bigla niyang babawiin ang kanyang matalas na pagkakatitig at yuyuko at saka makikipag-usap na uli ng mahinahon. Nang kinagabihan ng araw ding iyon, ay nangyari na nga yung ikinukwento ko sa unang bahagi. Hindi ko pinagsabi kahit na sa kanino ang tungkol doon, kahit pa nga sa tatay ko. Dahil sa ayaw kong masabihan ako ng duwag at ng kung ano-ano. At naisip ko rin na baka hindi nila ako paniwalaan. Makalipas ang ilang araw, nagkaroon ng konting salo-salo sa barracks dahil sa may nagdiwang ng kanyang kaarawan na amin pong kasamahan. Konti lang naman ang handa dahil sa alanganin sa sweldo ang petsa. Pansit at ilang kilo lang ng karne na ginawang minudo ang handa. At syempre pa, ang paborito ng lahat ng kalalakihang naroon, ang 4 kanto. Tamang-tama naman dahil sa half day lang ang trabaho namin kapag Sabado. Kung kaya nakapaghanda na nagtulong-tulong kami. Inabutan na ng gabi ang inuman. Masaya naman kaming lahat dahil sa walang puknat ang kwentuhan. Nakilang bote na rin kami ng 4 kanto. At kahit ako sa sarili ko ay may tama na rin. Nang biglang magyaya ang pinaka-porma namin na manood daw kami ng Betamax. Uso pa kasi noon iyon. Parang lalo namang sumigla ang mga kasama ko nang marinig ang sinabi na iyon ng aming foreman. Kung kaya wala na rin akong nagawa kundi ang sumama. Nung naroon na kami, ay napansin ko kaagad ang babae na nakita namin sa daan nung minsang nagpabayan kami. Pati siya ay naramdaman kong namukhaan niya ako. Sa kanila pala ang betahan na iyon. Dahil sa nakainom na, medyo malakas ang loob ko nung mga pagkakataon na iyon. Lumapit ako sa kanya at nagpakilala. Nalaman kong Nelia pala ang pangalan niya. Panay ang diskarte ko. Wala na ang atensyon ko sa palabas. Hindi ko iyon pinansin. Binulungan ako ng isa kong pinsan. Sinabi niya na masama di umano ang tingin sa akin nung mga lalaking naroon. Nasa tansya ko ay hindi rin nalalayo ang edad sa amin. Dahil sa nawili ako sa pakikipag-usap kay Nelia, kaya nagpaiwan pa ako nang magpaalam na sa akin sila tatay, kasama ng iba pa naming mga kasamahan. 3 kaming natira, bali nagpaiwan rin ang 2 kong pinsan. At sinamahan ako sa bilin na rin ng tiyo ko na tatay nila. At paalala na rin mismo ng tatay ko na magsabay-sabay na kaming umuwi sa barracks. Habang patuloy kami nagkukwentuhan ni Nelia, ay panay naman ang dagdag ng pinsan ko bilang pagbibuild up sa akin. Pero lubos kong ipinagtaka na matapos sabihin ng pinsan ko na maswerte si Nelia pag ako ang naging nobyo dahil sa lahi daw kami
ng matatapang, ay bigla itong sumagot at sinabing di daw siya naniniwala. At natatawa pa nitong idinagdag na may matapang baraw na nagtatakbo sa sobrang takot, na hindi man lang nagawang mapunasan ang puwet dahil sa pagkataranta. Na nakita ko ang reaksyon ng dalawa kong pinsan na takang-taka dahil sa mga sinabi na iyon ni Nelia, pagkat wala naman silang nalalaman tungkol dito. Dahil sa narinig ko ay nakaramdam uli ako ng matinding takot, hindi lang para sa aking sarili kundi para na rin sa dalawa kong pinsan, lalo na nang bumalik sa alaala ko ang nakakatakot na itsura na iyon ng aswang. Kaya agad na akong tumayo, hindi lang dahil sa napahiya ako kundi dahil sa takot na baka makatay kami doon. Na ikinagulat ng dalawa kong pinsan ang naging pagtugon ko na iyon sa mga sinabi ni Nelia, na naglaro daw tuloy sa isip nila na totoo ang mga sinabi nito. Ngunit kung kailan at paano nangyari ay wala silang alam. Nang nasa daan na kami ay talaga namang nagmamadali ako. Panay ang pagtatanong at pag-awat sa akin ng dalawa kong pinsan na pinapabagalan nila ang paglakad ko. Dahil kulang na lang talaga ay tumakbo na ako. Dahil ayoko nang maranasan uli yung gabing nagpakita sa akin yung aswang. Napalingon ako sa likuran ko nang bigla akong hawakan sa braso ng isa kong pinsan. Sinabi niyang sandali lamang daw. Ngunit dumating na nga ang kinakatakutan ko. Nang sa muli kong pagharap ay dahan-dahan nang lumalapit ang aswang na animoy isang malaking aso na nakatuwad na lumalapit sa amin. Napabulalas ang isang pinsan ko at nasabi ang katagang aswang. Napaatras ako sa kanila. Wala nang pagkakataon para makaiwas pa kami ng mga oras na iyon. May binunot ang pinsan ko sa kanyang tagiliran. May dala pala itong balisong. Tamang-tama naman na nilundag na kami ng aswang. Nakatalon ako palayo kasama ng isa kong pinsan. Subalit ang kuya niya ay natumba, na nagpandumog sila ng aswang. Kahit natataranta ay nagpalingalinga kami na naghahanap ng maaaring maipalo sa aswang para tulungan ang pinsan ko. Nakita naming iginuhit niya ang balisong sa lupa at sinusubukang saksakin ito. Pero nabitawan niya ang balisong. Mabilis akong lumapit at dinampot ang balisong. Mabilis ko itong sinaksak sa likod, sunod-sunod ng makaikatlong beses, hanggang napansin namin na humupa ito sa pag-atake at umalis na sa pagkakakubabaw sa pinsan ko. Nanakbo ito na patuloy dumadaloy ang dugo sa kanyang likod mula sa mga sugat na tinamo, na habang lumalayo sa amin ay unti-unting bumabagal sa kanyang ginagawang pagtakbo. Umalis na rin kami at mabilis nang nilisan ang lugar. Pero bago kami tuluyang nakalayo ay may naaninagan akong dalawa pa na nasa kakahuyan na nilapitan ang aswang, kaya nagtatakbo na kami. Kinabukasan, kasalukuyan kaming nagpapahinga
dahil break time at katatapos lang naming kumain noon ng tanghalian ay may dumating na mga taga-barangay at sinasabing may reklamo daw sa akin na ako di umano ay nanaksak. Dahil alam na ng mga kasamahan namin ang nangyari, ay sinabi nilang hindi iyon totoo at kami ay sinugod ng aswang. Ngunit sinabihan kami na sa barangay na lamang di umano magpaliwanag pag nagkaharap na kami ng nagre-reklamo. Sinabi pa ng mga taga-barangay na hindi maaaring hindi kami makapunta dahil sa iaakyat na daw ng nagre-reklamo ang kaso sa bayan kapag hindi kami nakipagkita. Kaya kinausap ko ang aking tatay kasama na ng tuwing ko at dalawa ko pang pinsan. Napagkasunduan namin na magpunta at haharap kami sa barangay. Nang oras na namin para humarap sa barangay ay nagbihis na kami ng tatay ko. Pero nagulat kaming dalawa nang malaman naming umalis na ang pinsan niya kasama ang dalawang anak nito. Nag-iwan lamang sila ng sulat na humihingi ng paumanhin dahil sa ayaw daw nilang madamay sa kaso. Pagdating namin sa barangay ay naroon na ang tatlong kalalakihan na nakita namin sa betahan kasama ng ilan pa nilang mga kaanak. Medyo naguluhan ako. Mali pala ako sa aking iniisip na ang umatake sa amin at ang aswang ay si Nelia. Sinabi ng mga ito na tinambangan daw namin sila at sinaksak ko ito sa likod. Itinanggi ko iyon at ipinahayag ko na binabaliktad nila ang pangyayari. Nang binigyan ako ng pagkakataon na isalaysay ang lahat ng nangyari, ay ikinuwento ko ang lahat-lahat. Di ko na inisip kung maniniwala ba sila o hindi, o kung pagtatawanan man nila ako. Basta sinabi ko kung ano ang totoo. Sinabi ko pa na ang sinaksak ko noong nagdaang gabi ay isang malaking aso. Pero hinanapan nila ako ng testigo at ebidensya. Doon na ako nanlumo. Maging ang tatay ko ay napahawak na lamang sa kanyang noo nang biglang dumating si Nelia sa barangay kasama ang nanay niya na pinipigilan pa ito. Sinabi niya sa kanilang lahat na naroon siya noong maganap ang pangyayari, na nakita niya ang lahat-lahat at sinuportahan niya ang lahat ng sinabi ko na pawang katotohanan. Ibinahagi din niya ang ikinuwento sa kanya ni Emilio nang una itong magpakita sa akin. Sa kahihiyan ay bigla na lamang umalis ang mga ito. Di lamang nalaman na nagsisinungaling sila, kundi nabunyag pa at napatunayan ang kanilang maitim na sikreto. Nasabi ni Nelia ay matagal naman na di umanong bantog ang kanilang pamilya na pinaghihinalaang mga aswang, na si Emilio pa nga ay tila ipinagmamalaki pa iyon. Kaya nagawa pang ikwento sa kanya ang tungkol sa pananakot nito sa akin. Ito rin pala ay masugid na manliligaw ni Nelia. Bago kami maghiwalay ni Nelia matapos ang pag-uusap na iyon sa barangay, ay sinabi pa niya sa akin na hindi naman pala daw totoong ako ay duwag. Bilang panghuli po ay doon ko napatunayan minsan sa buhay ko na mas maaasahan pa
ang ibang tao. At napatunayan ko rin po na kahit sa iba po palang lugar ay umiiral ang mga aswang. Noong siya ay may 11 taong gulang pa lamang, ay minsan niyang nakita ang kanilang ina na nagsasagawa ng isang ritual sa kwarto nito. Nang minsang mapaaga siya ng pag-uwi mula sa kanilang paaralan dahil sa may pagpupulong ang kanilang mga guro. Hindi niya ipinaalam ang kanyang pagdating. Sa halip ay nanahimik siya at kanyang pinanood ang ginagawa ng kanyang ina. Pinagmasdan niyang mabuti ang bawat ikinikilos nito. Bagaman matindi na ang nararamdaman niyang kaba sa dibdib ng mga oras na iyon, ay mas nangibabaw pa rin sa kanya ang pagiging mausisa at kagustuhan na rin na matuklasan kung ano at para saan ang isinasagawa na iyon ng ina. Halos hindi kumurap ang kanyang mga mata sa patuloy niyang pag-oobserba. Natigil lamang ang kanyang palihim na pagmamatsyag nang dumating ang nakatatandang kapatid. Kaya napatayo siya ng tuwid at patay mali siyang lumabas ng bahay na kunwari ay wala siyang nakita. Lumipas pa ang mga araw na hindi niya mawaglit sa kanyang isipan ang kanyang mga nakita at nasaksiyang ginagawa ng kanilang ina. Naroon pa rin ang mga katanungan sa kanyang isipan kung ano ang ginagawang iyon ng kanilang ina at kung para saan iyon. Isang gabi ay nagising siya nang makaramdam ng pagkaihi. Nang mapadaan siya sa kwarto ng kanilang ina, ay nakita niya ito mula sa siwang ng pinto na nakaupo na parang idinuduyan ang sarili, na pagkaminsan ay yumuyuko na nakadipa pa ang mga kamay at bahagyang nakabaluktot. Dahil sa kanyang pagtataka kung ano ang nangyayari dito, ay naisipan niyang lumapit pa ng bahagya sa pinto. Ngunit napatakbo siya nang makita niyang parang nababaliw ito na mabilis ipinapaling-paling ang ulo sa magkabi-kabila na lumilika pa ng nakakatakot na tunog dahil sa garalgal nitong boses. Nang sapitin niya ang edad na 16, ay tatatlo na lamang sila sa kanilang bahay. Siya at ang nakababatang kapatid kasama ang kanilang ina. Ang panganay nilang kapatid ay ng ibang bayan at doon namasukan. Noong mga panahon na iyon, ayon kay Hernan, ay tumigil na muna siya sa pag-aaral. Nasa 3 baitang na sana siya sa mataas na paaralan noong mga pagkakataon na iyon. Napilitan siyang huminto dahil na rin sa kakulangan nila ng pantustos, sapagkat hirap na hirap sila kahit sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Ang kuya niya kasi, bagaman may trabaho, ay bihira naman kung makapagpadala sa kanila, na kung magawa man itong
makapagpadala ay hindi pa rin naman nakasasapat. Tinulungan niya ang kanilang ina sa pang-araw-araw nilang mga pangangailangan. Madalas ay makikita siyang naroon sa mga nagpapatrabaho sa kanilang mga sakahan. Mapakuprahan man o palayan, ay masusumpungan mong naroon si Hernan. Masipag naman siya paglalarawan niya sa akin at mayroon siyang mga plano para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang ina at dalawang kapatid. At desidido siyang abutin ang mga pangarap niyang iyon. Subalit, dumating ang hindi niya inaasahang makakapagpabago ng lahat. Na iba ang takbo at ang landas na tinahak niya. Nang isang araw ay nagpasya siyang magpaturo at mabahaginan ng kapangyarihang itim ng kanyang ina. Matapos niyang malaman ang ukol dito. Ang dahilan ng pagbabagong bigla ng kanyang puso at mabuting kalooban ay nang dumating isang araw sa kanilang probinsya ang magandang si Christine. Isang araw iyon na naroon siya sa palayan, maaga pa lang para magtrabaho. Nang nakita niyang nagkakasiyahan at masayang nagkukwentuhan ang mag-anak ni Mang Berto na kanyang pagtatrabahuan nung araw na iyon. Base sa kanyang mga naririnig, ay dumating di umano ang kapatid na babae nito at kasama ang kanyang nag-iisang anak na babae. At iyon nga ay si Christine. Nang ilang sandali nga lang ay nasilayan na niya ito. Nang lumabas ng bahay at nakipagkwentuhan sa balkonahe sa kanyang mga pinsan na mga anak ni Mamberto. Halos hindi na maialis ni Hernan ang kanyang mga mata sa dalaga dahil sa malagkit na pagkakatitig niya dito. Iyon ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng ganon. Kung hindi nga lang daw kalabisan, ay maaring sabihin na halos tumulo daw talaga ang kanyang laway dahil sa ganda ng dalaga. Maputi at maganda ang kutis ni Christine. May mahaba at tuwid din itong buhok na may katamtamang taas. Mapupungay ang mga mata nito na binagaya ng mahabang pilik mata at maninipis na labi. Maliit din ang bilugang mukha nito. Ano pat lahat na yata ng katangiang inaasam ni Hernan sa isang babae ay nakay Christine na. Napakiramdam pa nga niya ng mga pagkakataon na iyon ay parang bumagal ang paggalaw ng lahat ng bagay na nasa paligid niya, lalo na kapag kanyang tinitingnan ang dalaga. Natigil lamang ito sa kanyang tila pagpapantasya nang kanyang marinig ang tinig ni Michael at kinalabit siya. Tinanong siya nito kung bakit ganun na lamang ang kanyang pagkakatitig kay Christine. Sinabi niya sa kanya na umahanga lang daw siya sa dalaga at noon lang rin daw kasi siya nakakita ng taga Maynila. Sinabihan daw siya ni Michael na kung ano man ang nasa isip niya ay wag na raw ituloy dahil malabo iyong mangyari. Bilang panghuli ay sinabi pa nitong iwasan daw ni Hernan ang kanyang nobya na ikinagitla iyon ni Hernan pagkat hindi pa man ay malabo na pala talagang matupad
na mapa sa kanya ang pangarap niyang babae, na ang buong akala niya ay nakatadhanang talaga para sa kanya. Nang makita niya ito, na ang pagtuturing pa nga niya noong una ay natupad na pangarap, ngunit sa isang iglap ay napawing lahat iyon. Nalaman niya noong huli na nasa Maynila pa lamang pala ang dalaga ay may komunikasyon na at ugnayan na sila ni Michael. Kilala din ang pamilya nila Michael sa kanilang lugar at talaga namang may sinasabi. Ang tatay nito ay konsehal, habang ang nanay naman nito ay ang kilalang doktor sa kanilang bayan. Nakaramdam siya ng awa sa sarili. May pagkakataon pa ngang halos isisi niyang lahat sa kanyang mga magulang ang kanilang kalagayan sa buhay, lalong-lalo na sa kanyang ama na maaga silang iniwan. Noong mga panahon na iyon ay doon niya naramdaman at nalaman ang maraming kakulangan sa kanya, na noon ay hindi naman niya iyon alintana. Kontento siya sa kung anumang buhay na mayroon sila. At dahil nga sa nalalaman niyang mahirap na mangyari ang lahat ng kanyang pinapangarap upang may maipagmalaki siya at para mapasa kanya si Christine, dahil sa wala naman siyang nalalamang ibang paraan, ay nauwi siya sa masamang gawain. Isang dapit hapon noon, ayon sa kanya, ay may tinambangan siyang mag-asawa na galing sa klinika ng nanay ni Michael. At gamit ang nalalamang ibinahagi sa kanya ng ina, ay kanyang inaswang ang lalaki na siyang nagpagamot sa doktora. Hindi na niya pinatagal pa ang buhay nito, na siyang naging ugat ng pagdududa ng mga tao sa kakayahan ng kilalang doktora sa kanilang bayan, na si Hernan din ang nagsimulang magpakalat ng mga bulong-bulungan ng palihim para masira ang reputasyon ng doktora. Hindi lamang iyon ang kanyang ginawa. Base pa sa kanyang mga ibinahagi, ay nagsimula na rin umano siyang manggamot sa kanilang lugar, na siya rin mismo ang nagbigay ng mga sakit sa mga pasyenteng nagpupunta sa kanya para magpagamot. Dahil doon ay unti-unting nakilala ang kanyang pangalan bilang isang mahusay na manggagamot sa kanilang bayan. At kasabay noon ay gumanda na rin ang kanilang pamumuhay. Umunlad na ang kanilang kabuhayan. Ngunit isang araw, habang nasa kalagitnaan siya ng kanyang panggagamot, ay may dumating na isang masamang balita. Namatay umano ang panganay nilang kapatid sa probinsya kung saan ito nagtatrabaho. Noong mga panahon na iyon ay matagal na rin silang walang balita tungkol dito. Kaya nagulat sila nang ganong klase ng balita ang kanilang natanggap. Nagtakda sila ng araw para puntahan ang labi ng kanilang kuya upang kunin. Isinama niya ang bunso nilang kapatid. Kahit anong pilit niya, ay ayaw ng kanilang ina sumama, at sila na lamang daw ang magpunta. Nang dumating silang magkapatid sa punerarya, ay hindi pa maganda ang naging pagtanggap sa kanila ng pamunuan noon. Maging ang mismong may-ari ay may sinasabi sa kanila na hindi maganda, na ang totoong ikinamatay daw ng kanilang kuya ay gawa ng isang manggagamot.
dahil nahuli daw itong may pinasok na bahay. Ngunit sa kasamaang palad, ang napasok nito ay pag-aari ng isang mahusay na albularyo sa lugar. Kung kaya namatay daw ang kanyang kuya, na habang isinasalaysay iyon sa kanya, ay ngumingisi-ngisi pa ito ng nakakainsulto. At noong huli ay pinagdiinan pa nito sa kanila na isang aswang ang panganay nilang kapatid. Tahimik lang naman sila kapwa ng kanyang kapatid at walang isinasagot sa mga pang-iinsultong ginagawa sa kanila ng may-ari ng punerarya, hanggang sa bayaran na nila ito at umalis na. Nang dumating sila sa kanilang bayan, ay kanilang inilihim ang tungkol sa bangkay ng kanilang panganay na kapatid. May binayaran lamang silang sasakyan upang maghatid ng labi nito na nasa ataol sa kanilang bahay. At doon lamang nila ito inilibing malapit sa kanilang bahay, sa tabi ng isang puno ng mangga na nakahiga, na napakadilim ng naaabot ng mga dahon noon. Kaya doon nila ibinaon ang labi ng kanilang kuya. Matapos nilang mailibing ang kapatid, ang una niyang hinarap ay ang may-ari ng punerarya. Binigyan niya ito ng sakit na kanya itong pinahirapan ng 2 araw. Nang maramdaman niyang magpupunta ito sa isang manggagamot, ay kanya na itong pinatay. Nang makapagiganti na sa pangiinsulto sa kanila ng lalaki, ay ang tungkol naman kay Christine ang kanyang pinagtuunan ng pansin. Nais na niya itong mapa sa kanya. Ngunit nagkaroon siya ng matinding problema. Dahil sa habang tumatagal ay mas lumalala ang pagnanasa niya sa sariwang laman, na ng kanyang pagpaliwanagin ng ina ay sinabi nitong iyon di umano ang kapalit ng lahat. Iyon daw ang kaakibat na sumpa. At gano'n na nga ang nangyari kay Hernan. Lumubha at patuloy na lumala ang kanyang pagkahayok sa sariwang karne. Lumala ang kanyang pagiging aswang. Ayon pa sa kanya, kapag siya ay sinusumpong, nawawala siya sa sarili niyang katinuan, na mayroong kung anong puwersa na lumulukob sa kanya. Pero kakaibang lakas naman daw ang kanyang nararamdaman na dumadaloy di umano sa kanyang katawan, na para bang napakagaan ng kanyang pagkilos, hanggang sa dumating ang oras na kanyang kinakatakutan nang siya ay mabisto ng mga taga sa kanila, nang siya ay muntik nang mahuli sa silong ng bahay ng kanyang bibiktimahin. Isang gabi nang siya ay sumpungin ng kanyang pagkaaswang. At iyon ay dahil umano sa mga nagkalat na sanga ng sintores na pinaglaruan ng mga anak ng kanyang bibiktimahin, na inilagay sa silong ng kanilang bahay, na iyon ang nakapagpahina sa kanya nang bumaon ang mga tinik noon sa kanyang balat, na nasugatan siya ng itak ng lalaki nang lumusot iyon mula sa siwang ng mga kawayang sahig. Kaya sa natitira niyang lakas ay nagawa pa naman daw niyang makatakbo upang tumakas. Wala silang sinayang na sandali ng kanyang ina at kapatid nang dumating siyang duguan sa kanilang tahanan.
Lumikas kaagad sila na ang tanging dala ay ang naipong pera at mga damit. Tuluyan nang nabisto ng mga taga sa kanila ang ukol sa maitim nilang lihim dahil na rin sa mga bakas ng dugo na kanyang iniwan mula sa bahay ng kanya sanang biktima na siyang binaybay ng lalaki kasama ng mga hiningan ng tulong nito. Na maging ang pag-asa niyang mapa sa kanya si Christine ay tuluyan nang nawalan ng katuparan sapagkat nang malamang lahat ng dalaga ang katotohanan ukol sa kanya ay halos isumpa siya nito. At panay ang pagsasabi daw nito na buti na lamang at nangyari daw iyon. Kung hindi, ay naniwala na umano ito kay Hernan. Ngayon ay lubos na pinagsisisihan ni Hernang lahat ang kanyang mga ginawa. Dahil sa inggit at masiding pagnanais na makamtan ang mga bagay sa mabilis at madaling paraan nang hindi pinaghihirapan, ay lalong nasira ang lahat ng magaganda niyang plano na muntik pang ikapahamak ng kanyang buhay.